Yo guys, gawa lang tayo ng new video, no, showcasing the new hotspot management sa Omada Cloud Controller. May bago kasi siya, ngayon ko lang napansin. As of November 2025, siguro pang third na ko na to video showcasing the same interface sa Omada Cloud Controller. So as usual, pa rin siya. Pag pumunta kayo dun sa main site nyo, nasa siya, may sarili siyang module, yung hotspot, and then it will open up a new tab. Ayan, makikita nyo may mga existing vouchers na ako, or voucher groups. Ayun, papakita ko sa inyo ano na yung itsura niya as of November 2025. So pag nag-create kayo, click nyo lang create vouchers group. Medyo malinis na yung interface niya ngayon. Ayan, makikita nyo sa taas may two tabs siya, vouchers general and vouchers pattern, no? Ito yung vouchers pattern, ito yung bago papakita ko. So for vouchers group, gawa tayo ng test, voucher group test 1. Ayan, yun sa akin ginagawa ko yung voucher SSID, yung pang voucher wifi lang na SSID ginagamit ko, not all. And then code length ginagawa ko lang 8, and then as is lang numbers for testing purpose. Yan 10 pieces lang. And then ito as is na to, naka-check limited usage counts, and then sa validity ginagawa ko siyang permanent para hindi na ako gawa ng gawa. And then duration type, voucher duration, and then for timing depende kung below 12 hours siya, ginagawa kong by usage para ma-consume talaga nila yung total hours nila. Pag days naman, by time yung ginagamit ko. Kagandahan ng by usage, may pause na siya, no? Once the user disconnects from the Wi-Fi, it will automatically pause their time. So yun yung kagandahan niya. And then below, for the rate limit, as is lang siya. Traffic as is lang. And then here, yan, sample, palitan ko 1 hour. 10 pesos yung rate ko for 20 Mbps. Ayan, then just click save, and then it will automatically switch from vouchers general to vouchers pattern, no? So ito yung bago. So meron na siyang logo title. You can use logo title, you can disable it, and then you have the preview na on the right. So ayan yung Omada, yung logo. Pwede nyo palitan directly na. So ako gagamitin ko halimbawa yung Wi-Fi SSID ko, QR code para scan na lang instead of logo. And then you can adjust the logo size. There's medium, large, small. Of course small, mas gusto natin mas marami tayong ma-print. And then of course you want to enable your SSID, no, para makita din siya. Ayan, so nakikita natin siya. Connect Wi-Fi, and then of course yung duration para malaman ng user, and ilang users, depende sa inyo. Pwede nyo naman i-disable din yan, pero ayan, mas maraming info, mas maganda. And then you have this field sa baba, no? You can put a comment or other info in your voucher, voucher printout. So here you can comment test, ayan, and hindi ka na lalagyan kasi parang medyo malit lang. And then you can position your logo left, right, center, and leave ko lang sa left. And then let's see, no, save natin, tingnan natin ano yung itsura niya compared dun sa old sa previous na na printout. So ito, puntahan mo lang siya, nasa pinakababa siya, and then click the print icon. Ayan, so ganito na yung itsura niya, no. Medyo mas presentable na siya compared dun sa mga sa previous na printout. So you have the voucher code, and then you have the logo, the SSID, and price, duration, users. So yun nga lang, malaki pa rin. For a short band paper letter to, you can only print around, ilan ba to, 10 voucher codes. So yun, lamang pa rin CG Connect ng konti kasi for your short band paper naka landscape, you can print up to 32 vouchers. Yan, medyo mas pa rin siya, UI wise mas maganda pa rin siya tingnan. Yun nga lang, medyo mas matrabaho kasi third party
utility solution. While dito naman sa controller, direct na kayo mag-create sa controller na mismo, and then you just print it directly. So ayun lang for this demo. See you guys sa mga next videos. Bye bye.